Eto naman po mga kabayan, I smell something fishy over this one. No? Sabi kasi rito, nung naaresto si Marcoleta, pansinin niyo yung yung ano ha, sabi rito, unfit to stand trial daw po siya. Okay? Yan. Kasi nung naaresto, nagkasakit. Pero nung rally, walang sakit. Hmm. Tapos yung mga trolls nila, tingnan yung ginawa. Ito yung sa mainstream. Parehong anggulo yan. Oh, di ba? Langya, ito nilagyan ng luha. Nilagyan ng bukal ng luha para magmukhang kaawa-awa. Hindi ko sinasabing hindi nakakaawa si Senator Marcoleta at his age of 71, makukulong ka pa? Oh my God. Di ba? Dapat nga naisip na nila yan. Nangyari nga kay Duterte, napakulong. Baka mangyari rin sa akin to. Yung sinapit niya, sabihin natin, all his life, sumusunod siya sa batas. Di ba? Sabi kaya dyan, no? Palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Di ba? Tapos na, 72 na pala, tapos nasa ano siya, isa siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Isang marubdob na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos tinalikuran mo yung daan ng Diyos. Ay, pag tinalikuran mo ang Diyos, ang kanyang daan, hindi mo mawari kung ano ang iyong kasasapitan. At ito, yung nangyari ho sa kanya. Na hindi yung pagiging palalo niya, hindi niya sukat akalain na yung kayabangan niya, daldal ng daldal, imbis na palihim na lamang na magpasalamat, nakalusot doon sa asunto niya sa COMELEC, diba, dumaldal pa, ayun na, isukat tuloy. Damay pa. O sabihin natin yung negosyante, wala talagang masamang layunin. Nagbigay ng pera. Di ba? O sabihin natin si Mike Defensor lang, yung ayaw mapangalanan. O itong kanyang donor na negosyante, ayaw mapangalanan. Wala namang masamang layunin. Ay ang problema, nadamay patuloy doon. Diba? Maaari ho silang maabsuelto yung negosyante na sabihin ni, okay, palinis ng konsensya, never ka na-involved sa politika, walang naging problema sa'yo, nadamay ka na lamang rito, nagkamali, okay. Diba? Pwedeng maabsuelto, pwedeng mababa yung hatol. Pero itong tumanggap, tingin ko magkakaroon pa ng laglagan yan dyan sa sandigan. Ngayon, ito yung napansin ko rito eh. Tingnan nyo ha. Sabi niya rito, page niya to. Act of good faith daw po yung pag-surrender niya. Okay, tama po yun. Sabi rito, at around 8:45, sumuko siya sa Sandigan Bayan. Net 25. Sabi rito, ako'y personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at kalakip na motion to defer issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila agad for hearing. Alin ba talagang tunay na dahilan ba't nandun ka sa Sandigan Bayan? Di ba? O, yung pagsuko o yung pag-file ninyo ng motion to quash, yung kahilingan na mapawalang sala at hindi na ilabas yung warrant of arrest. Diba? Tapos dito nagpapasalamat. Sa lahat naman ng nakakulong dito, ito pa yung nagpapasalamat eh. Yan, gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad ng kaagad for hearing. Yun ay makita nyo na kinakailangan ang proseso ng batas ay masunod. Okay, salamat. Pero yung mga DDS, hindi nila kayang tanggapin na yung mga supporters, bakit daw ang bilis? Nahuli kasi yung motion nila. Nauna na yung determination of probable cause, which is isa sa importanteng requirements bago maglabas ng warrant of arrest. So late yung dating niya.
Sabi ng PNP, mataas ang blood pressure. That's why dinala namin siya sa ospital. Okay. Sabi niya, fluctuating daw yung kanyang blood pressure. Nako, baka naman ang ending po nito, mauwi na po ito sa house arrest. Oh, or hospital arrest. Ala Gloria Arroyo. 'Di ba? Kasi tingnan niyo si Bunuan. Oh, na hospital arrest. Oh. Dapat dito sa mga ganitong matatanda na tingnan na ninyo yung pwede nyo kahinatnan. Di ba, mag-iwan na ng matinong legacy. Yari tuloy. Nakakaawa rin naman kung tutuusin. Di ba? Siyempre, abot-abot yung pagsisisi. Hindi akalain na mangyayari yung ganyan. Yeah, ala Gloria at Bunuan ang posibleng mangyari dito. Pero kahit naman na ma-house arrest ito or maging hospital arrest, tuloy pa rin naman yung paglilitis sa kaso niya eh. Sakit pa rin ng ulo yun. 'Di ba? Huwag lamang uupuan ng Sandigan Bayan. Oh, baka mamaya upuan lalo na. Nasalaya lang, parang yung kaso ni Enrile, 'di ba? Special treatment kay Enrile dahil matanda na. Ang kawawa rito talaga ang cowboy ay sila Mike Defensor. Kasi sila Mike Defensor at yung mga nadamay na yung negosyante, ayan, payatas sila. Kaklase sila, hindi ko alam kung magkaklase sila kung roommate sila ni na Jinggoy tsaka ni Bong Revilla. Yun nga di ba? Kapansin-pansin rin yung biglang galaw. Napansin ko kasi ron, maigting na tinututulan nila yung pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Sabi nga ni Zabala, ang gusto nila mayari, makukulong siya. Diba? Dahil non-bailable. Nagkataon yun ng kasong akma. Diba? Di mo naman pwedeng patawan niya ng unjust vexation. Hindi naman yun ang akma. Ay, nako. Tapos, nung third day, diba? Biglang, malakndi kasi kaya bigla na silang tumigil din eh. Diba? Bigla na rin silang tumigil. Sinabi rin kasi ni Marcoleta, nakahanda siyang magpakulong. Tapos, nag-deplete din yung nila eh. Kasi imagine from yung 600,000 mahigit to 800,000. Hindi, nagsimula sila ng up to 2 million nationwide noong January 2025 na hinaharang naman yung impeachment laban kay Sara. Sumunod nito, November, nasa 600,000 sa Quirino Grandstand. And then, itong 2026, 15,000 sa People Power Monument. Ang laki ng diferensya Tapos pagdating nung lumipat sila dahil another setback, binawian sila ng permit to rally dahil sa mga abalang na idulot at sinadyang pamimerwisyo sa mga motorista. So anong nangyari? Binawi po. Binigyan nung gabi ng permit. Binawi rin nung gabing yun yung permit nila. Kaya lipat sila sa Liwasang Bonifacio. So yung ibang mga marami doon sa 15,000 nag-uwian na. 4,000 na lamang yung nandoon sa Liwasang Bonifacio nung huling gabi. Sabi nga, kung lulusob, malabo na. Pakunti ng pakunti. Kung kailan palapit ng Malacanang. Siguro na-realize na rin ng mga members, 'di ba, na nagpapakahirap tayo ng ganito, ulan, bagyo. Dahil lamang sa isang tao. Maliwanag naman dahil sa isang tao eh. So, baka mamaya biglang tuluyan pang mangonte, di ba? Mabuti na rin, tinigilan nila yung kanilang rally. Tama lang din naman na ang kanilang sinabi na mapakulong man si Marcoleta, which is nangyari nga, patuloy pa rin silang hihingi ng katarungan, hindi para kay Marcoleta, kundi para sa mga nabiktima ng matinding nakawan sa pondo ng flood control. I totally agree with that. Dahil sabi ko nga, hindi po natin ito dapat
ah, tigilan. Dahil pera natin yan eh. Kailangan kung magkano yung nanakaw, ma-account ito, ganong halaga rin halos yung mga tao na nakakulong. Kung ilan sila roon nabubuo sa halagang nawala, mga nanakaw, dapat ganon sila sa loob ng kulungan na nililitis. Kung may mga maabswelto, eh okay lang. Total, at least ilang taon naman silang nagdusa sa loob. 'Di ba? Wag lang papayagan makapag-bail. O, lalo na yung mga bata-bata pa. Pag naging stable na ba, lagay ni Marcoleta ay malalagay. Yeah, malalagay po siya sa jail proper. Doon sa payatas siya malalagay.